Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Net25 dito sa thread. Sabi dito, just in, inirekomenda ng CIDG na sampahan ng kasong paglabag ng Republic Act 11917 si suspended acting Office of the Sergeant at Arms Mau Aplasca kasama ang 2 tauhan matapos ang naging shooting incident sa loob ng Senado nitong Mayo 13. Kamakailan nabalot ng tensyon ang Senado matapos ang putukan sa loob ng Senado Senate building na naglagay sa panganib sa mga media, tauhan at senador. Okay. So yung panganib muna, dito tayo magano. Kasi nag-privilege speech si Senator Hontiveros sa Senado kapon at sinabi niya na parang wala namang nangyari ng gabi na yun. Kasi wala sila eh. Lahat sila na kakampi ni Soto nakaalis na. Ang naiwan lang doon sa loob ng Senate building ay ang member ng Brave 13 majority. May mga nagsasabi pa na drama-drama lang daw yun ng Senate majority para makatakas si Bato. Drama nila yung putukan. Kaya medyo tensyonado ang Senado kapon sa plenaryo kasi pagkatapos magsalita itong si Hontiveros, emosyonal na nagpahayag si Senator Pia Cayetano. Umiiyak talaga. Galit. Iyak. Halo ang emosyon. Sabi niya, kayo dahil wala kayong, hindi nyo nasaksiyan ng putukan, sabi niyo walang nangyari. But kami, ako, grabe ang trauma na naramdaman ko to a point, nakala ko mamamatay na ko, something like that, at nagpapaalam na ako sa aking mga anak. Kasi siguro, first time nilang makarinig ng ganong tindi ng putukan. Umabot daw ng more or less 30 minutes. Matagal-tagal na putukan yun. Pag ordinaryo kang civilian at hindi ka nakaranas ng ganong putok, talagang magigimbal ka. Matatakot ka. Naranasan ko na yan dahil ang wife ko sa aking, nung nasa serbisyo pa ako, okay, yung sinasabi ko na very traumatic talaga yung ordinaryo kang civilian na makarinig ng actual na putukan dahil ang wife ko nakaranas na ng ganyan. Kaya ako, awang-awa ako dito kay Senator Pia Cayetano, makarelate ako sa kanya. And everybody siguro, yung nandun sa loob ng Senate building nung gabing iyon. Ito, ginagawang issue ngayon, sinuspende na itong General Aplasca at ito, sasampahan pa siya ng kaso. So ano yung RA, nilista ko dito. Ang RA 119, yung 11917. Ito po yung Private Security Services Industry Act of 2022. Hindi ko kabisado itong batas na ito. Hindi ko rin alam kung anong specific provisions ang nilabag ni General Aplasca. Isa lang masasabi ko. Basta nasa panig ka ng katotohanan, ay talagang humanda ka. Sasampahan ka talaga ng kaso. Example, itong mga Brave 13 Marines. Brave 18 Marines. Kaliwat kanan ang mga kaso na isampa na sa kanila at matapang nilang hinaharap. At ito na, I believe, opinion ko lang ito, nagsasabi ng totoo itong si General Aplasca. Yung ginawa niya na pag-warning siya, to me, that's a standard operating procedure. Mabuti at nagsalita itong si dating PNP Chief General Torre. Sabi niya na wala namang nasaktan, wala namang nasawi. At as ground commander, nakita niya that's the best thing to do. Kaya ginawa niya yon. Kaya to me, okay lang yun, sabi ni General Torres. Kaya kung paminsan-minsan, in fairness kay General Torres, may nagsasabi siya ng mga ganun. So sige, I believe, haharapin ito ni General Aplasca. Kanina may interview siya na panood ko, in-interview siya ng media. Kasi meron nang ipinapalabas ng
the other side of the camp, mga splice video tungkol sa shooting incident to support their narrative. Para ipalabas nila na ang may kasalanan ang Senado, ang may kasalanan ang Senate Sergeant at Arms. Eh sabi ni General Plasca, we are preparing the whole video. Ipapakita namin sa inyo kasi yung inilalabas na video ngayon is splice. Ganyan talaga yan. Kung may naratibo ka na gustong palabasin, i-splice mo. Kaya lang, kung nasa sa iyo ang katotohanan, huwag kang mabahala kasi the truth shall set us free. Kaya, General Plasca, laban lang. Ako, believe ako sa ginawa niya, hindi siya natakot. Kalmado lang. Tingnan nyo kung magsalita, naka-smile lang siya. Kung ano yung nangyayari, yun ang sinasabi. Hindi katulad nitong kabila. Grabing kasinungalingan nila sa kabila. Ang dami, mula day 1 hanggang sa ngayon, kung ano-anong sinasabi na, ano ba yun? Ang mga NBI nandun daw sa GSIS para proteksyonan ang mga painting ng GSIS. Well, sige, bahala na tayo, tayong bayan, kung kanino tayo maniniwala. Battle of narratives ngayon ang nangyari. It's a battle of truth versus kasinungalingan. But then, ang kadiliman o kasinungalingan never na mananalo laban sa katotohanan o kaya liwanag. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.